Hello mga kasari, update ko lang po kayo sa aking pinamili ngayon. At ito po, sobrang mahal na pala ng surf na bar, no? Yung surf na bar, ang mahal na pala niya, guys. Ganito siya, oh. Grabe. Ayan, oh, 30 pesos na pala ang puhunan nitong bar na to. So, lugi na tayo kung i-8 lang. So, kailangan natin siyang i-9 pesos na para, kasi kung i-8 pesos lang natin, meron lang tayong 2 pesos. So, kailangan natin taasan kasi kung 9 pesos naman, meron tayong 6 na tubo. Kasi lugi naman kung 2 lang, di ba? 30 pesos na yan, nabili ko sa San Roque. Mahal na pala ang sabon. So, nagmahalan na pala talaga, guys. Pati yung cheese whiz na palaman, yung sashi. Hello mga kasari. Naputo lang ako kanina. So, ayun, balik ulit ako. Nagmahalan na pala talaga ang mga bilihin ngayon. Kasi yung cheese whiz na sashi, dati ano lang yan, 12 pesos, di ba? Yung sashi per piece. Ngayon, nasa 13 pesos na siya ngayon. So, binibenta ko siya ng 15 para naman may tubo tayo. Kasi slow moving siya eh. Hindi siya mabilis, maubos, so mabagal ang takbo niya. So, para maano ko naman, 'di ba? Kaya yung ibang item, dinadagdagan ko na rin ng depende, may piso akong dagdag or may 2 pesos kasi nga medyo nagmahal na ngayon yung mga bilihin, tapos sasakay pa ako ng tricycle, o diba? So, ayan guys, ito magkano to sa inyo yung papa na ketchup? Yan. Ito ay, kano na ba to? Papa. Mura ba yan? Hindi ko makita. Ayan. 10.30. So, parang 11 pesos, diba? So, binibenta ko to ng 13 pesos ang benta ko nito. Tapos, ito namang UFC ketchup na to, ay binibenta ko naman to ng 14. Oh, yan. May dos akong tubo bawat isang sashi or pouch. Tapos ito guys, ito rin oh, yung tang na mga juice. Nagmahal na rin siya, bali 20 na yung puhunan niya sa pag bumili ka sa San Roque. 20 pesos na yung puhunan. So binibenta ko to siya ng 22 kasi nagmahala na talaga ngayon. Tapos ito namang itong Nesty apple, ito naman ay binibenta ko, pati yung Nesty lemon ay binibenta ko naman to ng ano yun? 23 kasi nag-adjust lang ako ng piso bawat pagtataas, nagdadagdag ako ng piso tulad nitong itlog. Tapos mga kasari, yung itlog din, meron din ako sa inyong isi-share yung itlog. Magkano ba sa inyo? Kasi dito sa amin, itong itlog na to extra small siya, pero malaki naman. Ayan. Malaki naman siya, 205 ang tray na nabibili ko. So, pwede ko pa siyang ibenta ng 8 pesos. Kasi sa ibang tindahan, mga katabi ko dito is 9 pesos na nilang nabibenta yung itlog. Ako kasi meron akong pinagbibilhan nito na hindi ko alam kung alam nila yung bilihan ko. Talagang nilalakad ko, napakalayo. Nilalakad ko siya, makabili lang ako ng murang itlog para sa aking mga customer kasi ang mahal na ng itlog talaga ngayon. Pero ito okay pa naman sa 8 pesos na itlog na to. Kasi sa iba 9 pesos na talaga to, 10, naglalaro sa ganon, 9 or 10. Ako, binibenta ko lang yan ng 8. Mayroon akong piso bawat isang Kasi mahirap naman taasan natin ang taasan. So, mga kasari, alam nyo ba, napakahirap mag-budget sa panahon ngayon, lalo na ako.
Lalo na ako napakahirap kasi meron din akong utang na binabayaran. So, niro-rolling ko talaga yung aking paninda na meron akong pangbayad pagdating ng due date ko. Kasi napakahirap din kung saan mo kukunin hahagilapin yung ipambabayad mo. Kaya tipid talaga ang ginagawa ko. Pati nga si Mister napapagalitan ko na pagka di siya nagbabayad sa mga pinagkukuha niya. Kaya si Mister, apektado sa kahigpitan ko kasi syempre meron tayong binabayaran monthly, 'di ba? Bukod pa doon, nagbabayad tayo ng tubig, o 'di ba? Buti na nga lang may cashier ako sa kuryente. Alam nyo guys, may wifi. Ang daming bayarin, bukod pa doon yung pagkain pa sa araw-araw natin dito, o 'di ba guys? Yun lang yung aking pakiusap sa aking kasama sa bahay na magtipid-tipid kami kasi marami rin mga bayarin. So, ito nga, kaya ayaw ko magpautang kasi marami akong mga binabayaran. Bukod pa doon, may estudyante pa ako na araw-araw na mamasahe sa school. So, ayun guys, so yung iba, aking mga kapitbahay is hindi sa akin nabili kasi hindi ako nagpapautang. So, okay lang, diba? Okay lang. Kaya hindi ako magpautang sa kanila, okay lang din nila ako bilhan kasi hindi ako nagpapautang. O, diba? Syempre, doon sila bibili sa pinagkakautangan nila kasi doon sila nakakautang, o di ba? Pero ako naman, pwede naman kayo makautang, di ba? Pero dapat kung ano yung pangako is magbayad kayo kung kailan ninyo yun pinangako, o di ba? Kasi ruling lang talaga ako. Sana'y nauunawaan din yun ng ating mga customer. Kaso yung iba, makikitid ang utak, hindi nakakaunawa. Basta ang gusto lang nila is umutang. Pag tinanggihan mo, magtatampo, kaaway mo na, may lihim na galit na sa'yo, hindi nila alam yun. Yung pinagdadaanan mo bilang isang sari-sari store owner, o diba guys? So, yun lang guys. Yun lang muna ang update ko sa inyo kasi ang dami kong ligpitin, ang dami kong i-display ngayon dahil galing tayo sa pamimili sa palengke at sa grocery. So, nagkakalat pa yung ating tindahan. Update na lang ulit ako sa susunod. Bye! Thank you for watching guys!